napapansin ko kabayan kapis, parang ang dami lang din talagang kliyente na ito lagi naging problema. Kesyo iniwan sila ng consultant nila, na kesyo hindi na nga daw nila makontak, makausap. Hanggang saan ba? Hanggang saan ba ang trabaho ng isang consultant sa kanyang kliyente? Ay, naku, marami nakikinig ng mga kapanalig ko dyan, ha? Naku, marami nag-aabang, mukhang mukhang medyo feeling ko baka paglabas ko sniper ata ako. Kapag may nare-reopen po talaga kasi na unit no sa Ice Tower facing Mall of Asia, talagang hino-hold ko talaga. Hold po ako, no? Nag-hold po ako kabayan ka updates kahit po wala pa akong kausap na kliyente for that specific na unit. Hino-hold ko po talaga. So pagka-hold ko kabayan ka updates, no? Minamarket ko, talagang ina-up ko nga po dito sa ating podcast. Ayan, mga ilang araw lang po kabayan ka updates, aba may kumuha agad. Yung Airbnb natin sa Fame Residences, ha, merong umupa ng 15 days straight kabayan ka. Thank you, thank you, Lord, thank you. Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po sa lahat. Ako po ang inyong virtual property investment manager, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka updates, kamusta? At kamusta? Today is July 30. July 30. July 30. Epic feel tayo. Today is June 30, 2024. Araw po ng linggo, kabayan ka updates. Huling araw na po tayo ng June, ha? Huling araw na nga po tayo ng June. At bukas nga po ay tayo nga po ay tatawid na ng July 1st. July 1st, 2024. Panibagong buwan, panibagong pag-asa. At sana kabayan ka updates, ha, nasaan mang panig man kayo ng mundo, kabayan ka updates, naway i-claim natin, naway kumalat ang lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga blessings, walang stress, puro blessings lang, no? Kumbaga pagpahingahin naman tayo sa mga stress sa buhay. Oo. No, puro mga blessings, mga positibo lang sa buhay, mga good vibes lang, kabayan ka updates. Kaya nga po, nako, napakaganda po ng ating Hunyo. Kasi imagine, kabayan ka updates, nako, sobrang thank you Lord po talaga, no? Dahil itong mga nakakaang podcast po ay meron akong mga units na talagang ipinaglalaban ko. May mga units po akong ipinaglalaban talaga na gustong gusto kong makuha talaga, or gustong kong makuha ng mga kliyente ko. Okay? Or ng mga followers, ng mga listeners po natin, kabayan ka updates. Kasi nga po, matatandaan niyo po, kabayan ka updates, na kapag may nare-reopen po talaga kasi na unit, no, sa Ice Tower facing Mall of Asia, talagang hino-hold ko talaga. Oo, hino-hold ko kasi una, sold out na nga po iyon. Tsaka malakas talaga, maganda talaga ang tingin ko sa mga units na yan sa Ice Tower facing Mall of Asia. At eto na nga, kabayan ka updates. Nag-hold po ako, kabayan ka updates, kahit po wala pa akong kausap na kliyente for that specific na unit. Hino-hold ko po talaga. So pagka-hold ko, kabayan ka updates, no, minamarket ko, talagang ina-up ko nga po dito sa ating podcast. Ayan, mga ilang araw lang po, kabayan ka updates, aba may kumuha agad. Oo, gaya na nga lamang po nung I think etong episode, kung hindi nagkakamali, pa ang episode 49 natin or 50.
na ano ko, parang nai-ano ko yung Ice Tower Mall of Asia, yung facing Mall of Asia. Aba, kinabukasan may tumawag, kabayan ka updates. Oh, may tumawag po, no, mula po diyan sa ano, saan nga bang bansang yun? Oh, pero itago na nga lang natin sa pangalang ano, baka lang kasi nakikinig siya, itago natin sa pangalang Jeffrey. Oo, itago natin sa pangalang Jeffrey. Nakakatawa tong kliyente kong ito dahil talagang nung nag-ano siya, nung bago niya kunin, gustong-gusto niya pero nag-ask talaga ng ano blessing sa magulang. Naniniwala naman ako na medyo nasa tamang edad na siya pero he asked for his mom's blessing bago niya kunin etong unit na to. Oo. Ayan. Ako, Sir Jeffrey, if you're listening ha, oo, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa atin. Nagsushoot ako ng ano, nagsushoot ako ng video diyan po mismo sa Glade Residences. Medyo maano pa yung ano, yung signal. Oo, pero hindi ho naging hadlang ang signal para magkausap nga po kami. Ayan. Ang bungan pa nga sa akin, ako nakaka-starstruck ka pala. Wow! Iniisip ko baka, hindi kaya ako binobola nito, starstruck, baka starstruck siguro. Oo, nako Sir Jeff, maraming salamat, no. And eto nga po kabayan ka updates, last episode natin, no. At bago pong episode na ito, yung episode 52nd. Yung episode 52nd po natin kabayan ka updates. Na ano ko din doon na yun nga sold out na nga po ang Mall of Asia. Actually wala nga po sa choices ko yung top 5 na personal choices ko ng mga units, ayan. Wala na nga po doon. Pero may naki-open niya, hinold ko nga po kabayan ka updates. And then yun nga parang itong ating kliyente naman po mula po dito sa Pilipinas, nakipag-bink nga po agad sa atin. Oo. Si Miss ayoko sabihin yung buong pangalan, no? So, sa first name na lang siguro, si Miss Christine or Miss Christina at si Sir Aurelio. Ayan, na unit owner din po ng Shore Tree Residences. Aba, kumuha din po ng Ice Tower. Diyos ko, Lord. Maraming salamat po. Nakipag-meet agad sa atin sa Starbucks dyan po mismo sa tapat ng Shore. At yun nga po, para napag-usapan naman yung magiging plano ng unit niya. And magaan po, no, sa pakiramdam na talagang kabayan ka updates na hindi lang po sa natutulungan natin yung kliyente sa pagkuha ng property, natutulungan pa natin sila in the future. Kung ano man magiging future ng property nila, involved po tayo doon. Oo. So, nakuha Sir Jeffrey at kay Miss Christina and Sir Aurelio, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po sa akin, ayan. Pero abangan niyo po kabayan ka updates, ang isa pa nating pasabog, no. Kasi ito pala kabayan ka updates, no. Nga po, hinuhold ko nga po yung unit. Kahit wala pa akong kausap. Pero kasi kabayan ka updates, kapag nag-hold po ako ng unit at nag-lapse po, alam po na ito ng mga kapatid ko sa industriya, kapag nag-hold po ako ng unit at nag-lapse po ang holding ko, kapag na-reopen na ulit siya, meron po kaming tinatawag na holding penalty. Oo, holding penalty kabayan ka updates. So medyo mabigat po iyon. Yung mga presyuan ng holding penalty, huwag niyo na pong alamin. Oo, parang isang kabang bigas na ata. Tapos okay sige, 1,000 pesos po ang ating holding penalty. Alam po yan ng mga kapatid ko sa industriya, sa SMDC, 1,000 pesos po ang ating holding penalty. At kapag 3 consecutive holding po ang ating unit, na hold ko po ng 3 beses na magkasunod-sunod, umabot siguro mga 15 to 20 days, ganyan, depende kung may holiday or weekend, umaabot po ng 5,000 pesos. Okay? 5,000 pesos kabayan ka updates. So, first holding, 1K. Second holding, 1K. Third holding, ay na, 5K. So, a total of 7,000 pesos. No, para lang talaga
bigay yung best spot na ito, no? Para lang maproteksyonan ang best spot na ito, no? So ako talaga kabayan kapits, lumalaban ako diyan. Kasi kung alam kong talagang kabenta-benta naman talaga, ka-invest naman talaga, just ko what is 7,000 pesos. At least na ipaglalaban ko talaga yung magandang unit para sa ating mga kliyente. 'Di ba? Yun ang importante, hindi yung parang kung saang humugot ka lang ng isang unit diyan. And ito na po, ito lang po yung available, sorry po, ganyan. Oh. So yun po kabayan updates. Kaya kapag ako po ay may pinopropose or pinaplug po dito sa ating podcast, yun po yung ganung mga units po, it's a good catch po yung ganyan mga units kasi talagang kalaban-laban talaga kabayan updates. Gaya na lamang mamaya may ibabahagi po sa inyo. This time hindi po ice. Hindi po ice. Oo. Abangan niyo po iyan. Hopefully sana may kliyente, may tamang kliyenteng kumuha nito kabayan updates dahil sobrang rare na rin po. Nag-iisa na lang talaga kabayan updates yung gitong klaseng unit. Basta ipapaliwanag ko nga po yan mamaya, no? And nako good news din po kabayan kapits. Natutuwa talaga ako. Ang daming good news talaga itong June. Kaya sobrang sana itong July magtuloy-tuloy ang ating mga good news natin. Yung Airbnb natin sa Fame Residences, merong umupa ng 15 days straight kabayan ka-updates. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Oo, Diyos ko, Lord. Maraming salamat po. Ayan. Hindi ko man unit yun, pero sobrang happy ako for my client. To isang kliyente lang, pero grabe yung pagpapala talaga. Talagang na talaga kung ano-ano nang ginagawa ko doon kabayan ka-updates. Talagang tuwing pupunta nga po ako doon at aalis talagang, Lord, please, i-bless po yung unit na to. Kailangan makabawi talaga. Ayoko pahiya talaga. Sobrang mahal na mahal ko kasi talaga yung unit na yun, yung sa Fame. And parang yun po kasi yung ating first baby. Oo. Kasi may mga ibang clients naman na parang they can stand alone. Or parang, pwede naman sila na mismo magpa-Airbnb dahil nasa Pilipinas naman sila. Pero yung may mga nasa ibang bansa kabayan ka-updates, yun yung mga natututukan nga po natin. And yun nga po, parang, syempre, who knows, someday, plano ko nga di po magtayo ng leasing company. So, gusto ko munang practicein, kamusta ba mag-handle. So, kaya nga po ako nagsimula dito, no, na feature ko nga po sa mga vlogs ko, yung ultimong pagtitiklop ng mga kumot, ganyan. Kasi parang gusto kong maramdaman, no, na parang paano ba kung para maging successful ka sa isang larangan, kailangan magsimula ka sa stage 1. So yun ang ginagawa ko po kabayan ka-updates, no. So walang ginagawa ang kliyente ko. Kumbaga parang the moment na na-turn over, ako po yung SPA. So parang ako po yung talagang tumututok doon sa unit na yun. Check-in, check-out assistance, ako po ang sumisilip. May mga pagkakataon naglilinis po ako doon. So talagang parang inaangkin kong parang akin talaga. And yun nga, parang sobrang happy ko lang talaga kasi grabe, parang nag-check-in siya 23 to 26. Nag-enjoy siya sa kanyang stay 26 to 30. Tapos itong 28 nag-extend ulit ng from 30 to 7. Sobrang na-amaze lang ako. Sobrang iba lang yung level na sa'yo. Parang feeling ko nga ako yung may-ari ng unit. Sobrang sobrang happy ko lang talaga for my client na to dahil parang ilang din sila na puro palabas. 'Di ba? Pag mga pre-selling naman kasi kabayan ka-updates, hindi mo rin talaga minsan puro labas talaga ang pera pag pre-selling. Unlike kapag kumuha ka nga po ng RFO, 5-spot DP, tapos sige, halabira na per Airbnb mo na. But of course, we have to understand na hindi rin naman kaya mag 5% DP, di ba? So parang yun ang ginagawa ko, parang sa pre-selling o upon turnover, tulungan, ganyan. And yun, sobrang thank you Lord lang talaga. Sobrang grabe lang talaga. Palakpakan naman natin. Oo, yung mga good news ngayong buwan ng June. Oo, sana nga po, gaya po ng mga good news na ating natanggap sa lahat po ng mga clients dito. Hindi ka man kliyente ka man o hindi, na nagpapa-Airbnb. Sana po, no,
Sumain nyo rin po yung blessings, sumain nyo rin po yung pagpapala. In Jesus' name, lahat po ng mga nakikinig ng ating podcast, lahat naman nagpapa-Airbnb, sana magkaroon din kayo ng ganyang kliyente. Oo, yung ganyang guest talaga. And hindi lang po siguro ng mga hindi na siguro yung mga nagpapa-Airbnb, lahat po ng mga kumuha ng SMDC dito, kliyente ka man o hindi. Sana meron tayong good news, no? Good news na matanggap itong buwan ng July in Jesus' name. Amen. Oo, sobrang happy lang talaga ako, Kabayan Ka Updates, for this month. Oo, and yeah, nasa cloud din talaga ako, Kabayan Ka Updates, no? But then again, ayun, maraming salamat po again kay Sir Jeffrey, kay Miss Christina, and Sir Aurelio sa inyong pagtitiwala po sa akin. And doon po sa ating guest, ayan, na hindi ko na po papangalanan pa. Maraming salamat po. If you are listening po, kung kayo po ayan nakikinig sa ating podcast, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagpili po sa aming unit diyan po mismo sa Fame Residences. Ayan, nako. Oo, super happy ko talaga, Kabayan Ka Updates. Ang SMDC Podcast nga pala, Kabayan Ka Updates, ay napapakinggan at napapanood sa YouTube channel, YouTube Music, Facebook page, Spotify, at napapakinggan po sa Apple Podcast. So tayo lang po ang may entry sa Apple Podcast. Kung kayo po ay naka-follow sa ating YouTube Music, nakalike sa ating Facebook page, nakasubscribe sa ating YouTube channel, sa lahat po ng mga Apple users po dyan, o baka naman daanan nyo rin po ako, dalawan nyo rin po ako sa aking Apple Podcast, dahil tayo din po ay nag-upload nga po dyan. Oo, so dalawan nyo rin po ako dyan, Kabayan Ka Updates, no? So habang kayo po ay nagmamaneho, kayo po ay nasa biyahe, kumakain, naka-break time, or di naman kaya pauwi sa kanilang mga tahanan, nawa ito pong podcast na ito ang magsilbi niyo pong pahinga. Ay, pahinga. Oo, hindi kumbaga magsilbing relaxation, di ba? Sa magdamag na trabaho, sa buong araw na trabaho, nawa ito po ang maging pahinga niyo po, Kabayan Ka Updates, no? Ang SMDC Podcast. Hindi lang buhay ang pinag-uusapan dito, or hindi lang SMDC ang pinag-uusapan dito, kundi mga all about life, di ba? Yung mga all about good news, di ba? Yun yung mga ating mga usapan dito sa SMDC Podcast. Hindi po mga benta-bentahan lang. Oo, Diyos ko. Ito nga pala, gusto ko lang palang batiin, sobrang active nito, Kabayan Ka Updates. Yung mga nag-aabang po sa ating premiere, nasa na yun? Ba't nawala siya bigla? Naku, nagbubura ha. Si The Molinas World, oo. Si The Molinas World, 2583, ayan. Ano rin to, sobrang, kapag ako po ay nagpe-premiere, talagang rin siya, talagang nandyan din siya. Naku, maraming salamat po. And syempre, sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na patuloy pong nakikinig, wala pong absent, ayan, no? Dahil pwede mo naman pakinggan ito ng kahit anong oras na gusto nyo. Maraming salamat po. Okay, Kabayan Ka Updates. Naku, ang ating topic ang haba ng ating intro. Oo, ang ating topic po, Kabayan Ka Updates, ayan, nababasa nyo naman po sa ating title. Okay? Ang ating topic po, no? Kasi marami sa atin ang napapansin ko, Kabayan Ka Updates, parang ang dami lang din talagang kliyente na ito lagi naging problema. Oo, na kesyo iniwan sila ng consultant nila, na kesyo hindi na daw nila makontak, makausap. Oo. Ang tanong natin dito, Kabayan Ka Updates, or siguro wala pa, kasi feeling ko wala pang gaano nakapag topic nito, no?
or sa podcast ko, hindi ko pa siguro na topic ito. Ang tanong nating kabayan ka-updates, hanggang saan ba? Hanggang saan ba ang trabaho ng isang consultant sa kanyang kliyente? Hanggang saan ba ang trabaho ng isang property investment manager sa kanyang kliyente? Ay, naku, marami nakikinig ng mga kapanalig ko dyan, ha? Naku, marami nag-aabang, mukhang mukhang medyo feeling ko baka paglabas ko sniper ata. Oo, sniper. Oo, hindi. Hindi. Para lang po malinaw, no, kabayan ka-updates. Dahil nga po, syempre, ang dami kasing parang, ang dami kong nababalitaan nga po na kesyo, hindi na ako kinakausap, hindi na ako pinapansin. Diba? Parang, sorry to say this, pero may mga clients tayo na parang hindi siguro naiintindihan kung hanggang saan ba yung aming trabaho. May, of course, no, parang, hindi po kami kasi sa mga po, para lang malinaw lang po, hindi po kami parang tingin po kasi ng iba sa amin, parang kami ay ang buong SMDC. Kumbaga, okay, kumuha ako sa iyo, so, lahat ng departamento parang sinakop na namin. Parang ganun. May mga ganun kasi kabayan ka-updates na parang gusto kong i-break, nagkaaroon ng maling paniniwala, maling take sa aming trabaho. Oo, gusto kong mabigyan ng may paliwanag sa magandang paraan na hindi naman nadedehado ang aking mga kapatid sa industriya at hindi rin naman kayo nag-worry, nag-bother. Is parang, ay, naku, pala, hanggang dyan lang pala trabaho nila, ganyan. Gumawa pa naman kay Justine. Akala ko pa naman, till the end, till death to us pa. Oo, alam mo, kabahan ka-updates, pakinggan mo muna sinasabi ko bago ka mag-isip-isip mga kung ano-ano dyan. Oo. Pakinggan nyo muna, kabahan ka-updates. Ayan. Kami po, kabahan ka-updates, kami po ay nasa in-house. Ang pinakatrabaho talaga namin, obviously, is to market SMDC. Magbenta po ng SMDC project. And magbigay ng mga feeds, tulungan yung mga kliyente paano magkaroon ng magandang property, pilian magandang property para sa kanila, kung ano man maging plano po nila. Yun po ang trabaho namin. Okay? Ngayon ganito na. Nag-Zoom. Nag-present kami ng presentation sa Zoom, sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Tiniriping namin kayo. Doon po, kabayan ka-updates, ginagawa na po namin ng aming mga trabaho. At sa sales process. Ayan. So, doon pa lang kami. So, diyan yung mga papasok na pag-iisipan ko. Kumbaga, parang syempre, nag-invest kami ng time and just sabihin pag-iisipan ko, okay lang, di ba? Oo. Tapos, balikan mo ako after 2 days, ganyan. Tapos binalik ka ng 2 days, wala, nag-ghosting na. Hindi, kumbaga may mga ganong kliyente at hindi natin kontrolado yan, kabayan ka-updates. Kumbaga ganon, no? May mga ganon po. Yun po yung ating sales process. So, yun po yung aming stage 1 na trabaho. No? So, tutulungan namin kayo, hanapan ng magandang property, ina-assist namin kayo kung saan magandang mag-invest. So, lahat po yan, kabayan ka-updates. Yan po yung aming sakop. Eto na. After sales process, ito na yung aming mga ginagawa, kabayan ka-updates. Kasi hindi pa tapos yung aming trabaho dito, ang aming trabaho dito, kabayan ka-updates, no? Kapag kayo po ay nag-reserve, nag-fill up na ng form, ng mga payment undertaking, 1904, mga kung ano-ano mga forms, bank declaration form, doon na po magsisimula ang tinatawag nating after sales, no, or after sales process. Ayan, so paano ba, kabayan ka-updates, ang flow ng aming sales process or our after sales process? So pagkabayad ng reservation fee via online transfer, BDO pay bills, nag-over the counter ka, napasa mo na yung mga forms, nagbigay ng IDs, ganyan, nagpirma ka, yun po ay i-compile po namin at ipapasa po namin sa aming mga
secretary sa office. So sila ho mismo ang mag-aayos ng mga dokumentong yan at ibibigay po nila sa mga sa documentation. Oo. So pagkabigay ng documentation, may matanggap po kayong thank you letter from SNDC. Okay? May mga iba hindi nakatanggap. Pero ako kasi kabayan Capiz, ni-require ko yung aking secretary, kahit siya na lang mismo ang magpasa. Para lang maramdaman ng kliyente na may peace of mind siya na okay, hindi na wala yung reservation ko, pumasok mismo yung reservation fee ko sa SMDC na secure ko yung unit na to. So, yun lang. Kasi parang sa akin, medyo kung praning ang kliyente ko, mas praning ako. Kasi syempre, I do understand po kabayan ka-updates na wala naman din sa iba, wala naman din yung mga kliyente sa Pilipinas na sa ibang bansa. So, syempre, marami sila iniisip, inaano ko the moment na na-validate na nga po yung reservation fee, okay yung mga dokumento, wala na pong balik, walang deviation, walang problema, pinag-i-email ko nga po agad ang aking sekretaryong si Maine. Oo, ay mega shoutout to Maine na napakasipag niya ngayon kabayan ka-updates. Ayan, si Maine na napakabait, na laging umagang pumapasok kabayan. Oh, I love you, Maine. Ayan, yan po si Maine ang ating secretary sa SMDC na nag-assist ng ating mga documents, no. So, after that, kabayan ka-updates, ang mangyayari niyan, siguro mga 2 weeks. In 2 weeks, no, makakatanggap po kayo ng schedule of payment. Okay, schedule of payment. And then, pagkatapos nun yung schedule of payment na yun, doon yung makikita kung mag-twin kailan yung due date nyo, anong petsa, okay? Kung halimbawa naman na medyo hindi tumutugma ang inyong sweldo sa SOP na yun, pwede kayo mag-request, no? Kausapin nyo lang po yung inyong consultant na baka pwede palitan yung date, or di kaya sa customer service na po, ayan, palitan mismo yung petsa para tumama. So, kung 15 yung sweldo nyo, o gawin 17. Diba? Para medyo hindi naman ganun kahasal. Dahil pag 15 naman kasi kabayan ka-updates, hindi naman agad-agad pumapasok yan ng agad-agaran, diba? Okay. So, after that, para mabook ang sales, nabook na yung sales, ang pinakahuli naming role or task na ginagawa sa aming kliyente ay ni-remind namin sa kanilang monthly DP. Kasi, syempre, it's our job din po para ma-remind kayo na eto po, mag-due date na po kayo. Please, mag-pay po kayo on time or in advance para hindi po tayo mag-penalty. Okay? So, recap lang po tayo kabayan ka-updates ha. So, yung stage 1 ng aming trabaho, ito po yung parang pag-present ng project, pagpili ng unit para sa inyo, paggawa ng proposal, pag-assist sa inyo sa site, pag-present sa inyo sa Zoom, lahat po iyan, pag-guide po sa ultimong pag-guide ng pag-fill up ng form, tapos sa reservation, yan po ang aming stage 1. Oo, ang stage 2 naman, eto na yung sa booking or documentation na ganyan. So kapag may mga kapag sa mga pag-follow up, ganyan sa SOP, yan po yung aming stage 2, no. Okay, sa stage 3 kabayan ka-updates. Ito na po. So to lang, may mga iba sa amin dito parang ginagawa nila. Ay sorry. Kasama din pala kabayan ka-updates yung turnover. Oo, may mga times na ako kasi kabayan ka-updates para hindi na lang magulo, ang pinapadiretso ko po yung kliyente mismo sa turnover na para diretso na, hindi na yung parang may middleman pa. Pero minsan, kapag nahihirapan si client maintindihan yung sa turnover, tumutulong ako to follow up. Or tumutulong ako parang malaman bakit hindi na to turn over itong unit na to. Ipapaliwanag ko po sa kliyente, no. So may mga ganun. Pero I suggest mas napapriority po kasi ang turnover kung kayo na po mismo ang lumalapit. Kami mag-follow up lang po kami. Yun lang po yung aming trabaho kabayan ka-updates, no. Kasi kung kami po ang unang beses nagagawa ng move to follow up, minsan, sorry po mas priority kasi ng turnover or ng customer service ang mga kliyente. Sila yung mas priority, hindi po kami.
Yung po yung totoo. Pero kapag kayo po ay nag-first move na, pwedeng kaming maki-involve para mas matulungan po kayo. Okay? Ngayon, kabayan ka-updates, ito na, yung stage 3. At actually, itong stage 3 na ito, medyo hindi ho lahat talaga. Inaamin ko po kabayan ka-updates, hindi po talaga lahat ginagawa ito. Kasi parang sabihin na lang natin na ito, siguro, kung mahal ng consultant ang kanilang mga kliyente, ito yung ginagawa talaga nila. Kasi kung tutuusin, parang hindi na po sila sakop dito sa gaytong stage, no? Hindi na po kami sakop dito. Pero yun nga, may mga times talaga nag-extend ako ng tulong because syempre may mga iba tayong kliyente na parang kumuha ng property kasi alam nila maganda yung property investment, pero walang gaanong alam. Hindi nila gaanong alam paano patakbuhin, paano ano. Yung iba, kumuha ng unit ngayon, tas next year, flip agad. Oh, Diyos ko po. Ito na naman, flip na naman. So, yung sa stage 3 kabayan updates, ito na, yung mga paghalimbawa pag mag-request ng mga may mga ni-request, may mga bagong may gustong palitan, may mga change of unit or SOA ganyan. Actually dapat talaga kayo na gumagawa niyan. So yun po ang role na ng customer service to assist you. Pero yun nga, siguro para maramdaman nyo lang talaga na parang we are still here, no? So andito kami to help you out. Pero dapat talaga pag lahat ng mga concerns na ganyan kabahan ka, updates, customer service na. Ang tanong, Justine, paano pag flipping? Eto na. Naku, marami na namang nakikinig dito. Marami na namang magme-message mamaya pagkatapos mapakinggan yung podcast natin. Eto na yung mga flipping na yan. Kabahan ka, updates. Eto po, lilinawin ko lang po. Dediretsahin ko na po kayo. Hindi talaga trabaho ng consultant ang mag-flip ng property. Hindi talaga trabaho. Hindi ho yan sakop ng aming trabaho na mag-flip ng property. Okay? Pero may mga pagkakataon na parang syempre, nagkaaroon ng mag-uusap, sige, tutulungan ko po kayo, ganyan. Ngayon, yung consultant, mauobliga na tutulungan o tutulungan niya ako, so sige, i-proceed natin to on reserve. Tapos after 1 to 2 years, eto na. Flip na natin, ganyan. Pero wala ding consultant. Okay, so ano mangyayari, 'di ba? Parang sa akin kabahan kapis talaga, ako ang tiko talaga diyan. Sometimes kailangan gumawa rin talaga tayo ng way para ma-expose yung property natin. Kung talagang gusto ko lang i-flip go ahead. Pero kasi mga 1 year, 2 years hindi talaga naniniwala dyan kabayan ka. Hindi talaga naniniwala dyan kabayan kapits. 1 year to 2 years. Mahaba-habang panahon talaga yan. May mga kliyente ako na napangakuan before. Ay nako, ito na yung mga kliyenteng nakikinig sa akin. Buti sinabi niya, nakakakuya sa akin, hindi niya nakakuya. Ito na lang kabahan ka updates ha. May isang, makwento ko lang, no, hindi ko lang alam kung nakikinig siya. Oo. Itong kliyente ito, may 4 na unit sa akin. Okay, may 4 na unit siya sa akin. And ayoko na kasing sabihin kung anong dahilan ng pag-aaway niya, pero para sa akin kasi medyo may konting, siguro sa kanila malalim yun, pero sa akin medyo hindi gaanong, parang hindi siya magandang excuse para in a ganun lang, biglang ayoko na. Sabi ng lalaki, ayoko na. I-give up na natin yan, ganyan. Wala na akong pakialam sa mga babayaran ko. Wala na akong pakialam sa mga nilabas ko dyan. Bahala na sila dyan, ganyan. Ayoko nang ituloy yan, ganun. Yung babae kasi, meron din siyang part doon. Mag-asawa sila.
Etong lalaki medyo foreigner kasi 'to 'no. So iba yung thinking niya, ganyan. Tsaka may edad na rin. Itong babae naman Pilipina. So parang nangihinayang siya sa mga hinulog niya kasi hindi na naman yung lalaki nagsakripisyo para doon sa property niya. At saka yung itong babaeng talagang talagang gusto niya makamdaman, maranasan yung tumira sa ganung lugar. Oo, nararamdaman ko yung heart niya dahil siyempre Diyos ko, lahat naman tayo pinangarap natin tumira sa magagandang lugar. Kahit di naman ako, no? So, yun, parang, siya, medyo nalulungkot siya, umiyak siya sa video call namin, ganyan, ganyan, ganyan. Alam mo, kabahan ka, sa sobrang apektado. Kasi parang sabi ko, parang, ma'am, as long as active itong account na ito, ilalabang ko ito. Kasi, nangako talaga ako at hindi ko bibitawan yan. Kung wala siyang pakialam sa mga hinulog niya ako, this time may pakialam ako. Hindi sa nagbibida-bida ako, pero yun talaga sinabi ko, na may pakialam ako, kaya as long as active to, ilalabang ko ito. Tapos nagbigay pa ako ng word na kasi 4 yung unit nila eh. So sabi ko, ganito, in case man na na eto, kabayan ka, please magugulat ka. Kasi talagang ayoko talaga. Parang feeling ko kasi failure sa akin na kung wala silang makuha na pera. Parang failure sa akin yun bilang consultant. And sobrang ayoko talaga. As in, ayoko talaga. Oo. So, ang sabi ko sa kanya, kabayan ka, update, sabi ko, ma'am, ganito, if you want, pwede kong saluhin yung 2 units. Ay, ang yaman, 2 units. Ang yaman, 2 units sasaluhin ng consultant. Oo. Pero sinabi ko, wala akong pang cash out. Kumbaga, itutuloy-tuloy ko. Pero huhulog-hulugan ko yung mga hinulog din. Sayang talaga. As in, sayang talaga. Dahil etong mga unit na to, talagang pinagpilian ko talaga to, kabahan kapit. Sayang talaga. So sabi niya, baka hindi mo kaya just hindi, ma'am, bigyan mo lang ng panahon. Siguro magso-soul searching muna ako. Magninilay-nilay lang ako ng konti na talagang magtatapyas lang ng taba ako. So, talagang decidido ako, kabayan kapits, na kasi ayoko mawala yung mga units na yan. No? So, sabi ko, kukunin ko yung 2. Tapos, parang in case, huhulog-hulog, ipapriority ko muna yung hulog doon sa developer. Tapos hulog-hulog na po. At least, in that case, parang hindi naman wala yung nila. Kasi yung nahulog nila. Kasi kabayan ka-updates, itong mga hinulog na ito, hindi pa talaga pwedeng ibenta. As in, hindi pa nag-i-increase. As in, wala pa. So, parang sabi ko, sige, ko na lang po muna. O baka biglang may nag-PM sa akin, Justine, total, kliyente mo naman ako, baka pwedeng saluhin mo na. O wag yung ganyan. Kasi iba talaga yung pinagdadaanan talaga nung taong to. Iba talaga. No? Wag naman kayong ganyan. Actually, nagpa-prank lang po. Hindi, pero ako na to, kabayan cup. Sobrang naapektuhan talaga ako dahil ayoko ng ganung, parang feeling ko kasi failure yung dating sa akin. Hindi sa nagbibida ako or pero syempre gaya nyo, parang gaya ko, ay niwala akong gayan ko rin kayo na alam nyo yun, na nagsisikap sa buhay para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nyo, ganyan. So, nakita ko din sarili ko sa inyo and nakamdaman ko din one time na parang may property ako na na nagkaroon ng problema, na muntik na makancel, pero tuloy pa rin, di ba? Parang, alam niyo yun, medyo nakakamdaman ko na nasa side layo ng kliyente. Kasi nga, medyo parang, kayo kasi ang naging dugo ng aming kumpanya. Okay. Pag sinabi kong dugo, parang kayo po yung nagsisilbing dugo namin dahil kung wala kayo, wala kami. Wala po ang SMDC. Kahit gaanong kayaman ng SMDC, kayo po ang naging dahilan kung ba't po may SMDC, kung ba't andito po kami. Kaya sobrang ganun ko binibigyan ng kahalagahan dahil masakit.
masakit na parang napunta sa wala yung mga hinulog mo. Yun yung inaano ko, no? May mga consultants, kabayan kapits, na willing samahan kayo sa sakit, sa solusyon, no? Pero yun nga, kabayan kapits, kung tutuusin talaga, kung tinignan, hindi na po kasi talaga nila part yun. Hindi na po talaga sakop ng aming trabaho yun. But yung iba sa amin, nag-extend talaga ng tulong. Kasi ayaw namin bitawan yung kliyente na parang wala nangyari sa hinulog nila. Ayaw namin parang, alam niyo yun. So, pero lilinawin ko lang po, kabayan kapits, hindi po consultant ang may hawak ng kapalaran ng unit nyo. Oo, parang kami po, nag-assist lang po kami, pinilian kayo ng magandang project, magandang unit, and that's it. It's up to you kung anong pwede nyo gawin. Pwede namin kayong tulungan na paano kumita yung property, ganyan. Pero hanggang dun lang po talaga kami. Okay, hindi yung parang bato na parang hawak naman yung kapalaran ng pamilya. O kasi kabayan ka-update, syempre, habang kausap namin kayo, kailangan din namin kumausap ng iba dahil hindi rin naman pwedeng parang nasa focus kami na after sales. Baka mawala naman po kami ng trabaho. And I hope na iintindihan po ng lahat. Dahil syempre, may pamilya rin po na umaasa sa amin. May mga tinutulungan din po kami mga tao, ganyan. May mga umaasa rin po sa amin. So, alam niyo, kabayan kapits, parang actually hinahati nga po namin yung katawan namin. Yun na po yung mahirap eh. Yung kalahati ng katawan namin naghanap ng mga iba makakausap. Yung kanang katawan namin, yung mga binabalikan po namin. And according nga po sa Time Magazine, I think this is 2012 ata yung lumabas na kung yung nagkakamali pasok kami sa top 10 ng pinaka most stressful profession, no? Kasi which is totoo naman talaga. Stressful naman talaga kasi may mga tinutulungan kaming kliyente, as at the back of our parang sa likod namin may kumpanyang pinupush kami na kailangan namin ng magtrabaho at mag-market pa ng SMDC kasi ang sale po ang aming oxygen. Oo. Kaya sa lahat po ng mga kabayan kapits dito na parang nakikinig lang ganyan, possible na pwede mawala po ako dito sa podcast dahil syempre. Oo. Ginagawa natin ito para ma-extend din po yung alam niyo, hindi lang puro benta. Kumbaga parang makapag-build din po ng relationship sa iba. Hindi yung puro sale lang. Pero wag ko kayo mahihiya kung gusto niyo bumili. Wag ko kayo mahihiya. Oo. So, kabayan ka, please, may mga iba dyan siguro magsasabi na parang parang magagalit. Diba? Parang napapabayaan sila or hindi nare-replyan, ganyan. Ako, kabayan ka-updates, huwag kayong magagalit kasi maaaring marami lang pong kausap yung consultant nyo pero babalikan kayo. Eto sa lahat ng mga kliyente ko, wala akong masasabi dyan. Late man ako sumagot pero sumasagot po talaga ako. May mga iba akong totoo lang po, may mga iba po akong hindi nasagot kasi yun nga, some of them hindi ko talaga kliyente. Kaya lang parang kabayan ka-updates, paulit-ulit na lang talaga. Paulit-ulit na lang ko. Parang feeling ko gagawa na lang ng draft na hindi na parang sa pag-flip talaga. Kasi majority ng mga nagme-message sa akin, puro mga flip. Ako nga may mga client ako na napangakuan ng for flipping din. So, syempre, unfair naman sa kanila kung yung mga kumuha. I hope naiintindihan po ng may mga iba dito ng mga siguro hindi ko nasagot. Sana po naiintindihan niyo po, kabayan ka-updates, na may mga kliyente po ako na inahandle ko din, na tinutulungan ko din, and magiging unfair naman sa nila kung hindi ko sila matutulungan. I mean, kayo yung mas inuuna ko, di ba? Na hindi naman kayo yung talagang kliyente ko. So, sana po naiintindihan niyo po yung kabayan ka-updates. No, hindi po lahat, oo. Mukha lang siguro tayong artista, opo. Mukha lang siguro tayong maraming
Koneksyon, opo. Pero, Diyos ko, kung alam niyo na po kabayan ka updates, hindi rin naman ganun ka hindi rin naman ganun ka sobra kabongga. Majority po ng mga kliyente ko or mga nakikinig, mga nakakausap ko, yung mga kliyente ko talaga na talagang repeat buyer na ganyan. Pero yung tipong bumili ng pasado, sobrang rare. Oo. Pero yun nga, syempre, ina-expose ko yun sa mga brokers eh. Hindi ako, totoo lang po kabayan kapits, hindi po nagpapakilala. Hindi ako yung nagbebenta ng mga pasalo. Ina-expose ko sa mga ibang mga kakontak ko kasi ayoko nang makihati pa doon sa, 'di ba? Parang ayoko na maki-involve kasi of course ang broker's fee pa lang magkano ang broker's fee, which is understandable naman dahil professionals po sila. So nirespeto ko 'yun, no? Itong mga kapatid ko, itong mga kapatid ko mga brokers, ayan. So nirespeto ko 'yun. Pero siyempre may mga hawak din kayo sila, may mga contacts din sila na binibigyan din ng pansin. Oo. So ako kapag medyo alam ko sa sarili kong hinug na yung property, why not? Edi go. 'Di ba? O igo na natin 'yan, ma'am, sige. O nakita ko sold out na yung project. O tumaas na yung appreciation ng property. Igo, kahit ako na magbebenta. O ako na magbebenta. Wala nang broker. Basta alam mo na, ma'am. Alam mo na yung gagawin natin. Yung bagong project, ha? Oo, nako kabayan ka updates. Yun po, no, recap ko lang po kabayan ka updates. Ito yung mga ito lang po yung aming mga task talaga, no? So, sa stage 1, yun po yung mga sa sales process, ganyan. Tripping, Zoom, pag-fill up ng mga forms. Stage 2, sa SOP, turnover. Sa stage 3, ayun kabayan ka updates. Hindi na po kasi talaga namin ginagawa yun. But again, some of us, may puso, mababait, talagang tumutulong. Pero, ako sa akin kabayan ka updates, ito lang po mga payo ko. Siguro, nasa punto kayo na kumuha kayo ng property before, naiwan kayo ng consultant nyo, and nahang kayo sa ere, ganyan. Ako kabayan ka updates, ang masabi ko lang po kabayan ka updates is kaya nyo pong gawin na maliquidate yung property. Feeling nyo na kasi hindi nyo kaya, pero I'm very sure kaya nyo po. Kayang-kaya nyo. Papaano? Pwede ho tayo magpatulong sa mga brokers, sa mga licensed brokers. Pwede kayo mag-post sa Facebook. Pwede nyo i-offer sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo. No? And then, mag-meet halfway na lang po sa mga terms. Kabayan kapits, hindi ako naniniwalang hindi kaya. Kasi may mga kliyente ako, na-witness ko naman, kabayan kapits, may isa akong kliyente na hindi ko po kliyente, pero tinulungan ko na lang po na ito gawin mo. O, kung may hindi kaya ng buyer mo, mag-cash out ng gito kalaki, edi, gumawa kayo ng terms, gumawa kayo ng mutual agreement. 'Di ba? Kapag nabayaran na ka na ng buo, doon ayusin ang transfer. Okay. Sana po kabayan ka updates, hindi po ako ma-misinterpret ng iba. Pero ito po kasi talaga yung totoo. Hindi ho kami si Superman. hindi po Superwoman, hindi po kami superhero. But how I wish kabayan ka updates, lahat po talaga nagawa namin. Pero isa lang po kami kabayan ka updates. Isa lang po kami. And some of us talagang nag-extend ng tulong. Tutulong talaga. Pero yun nga, nakakalungkot lang. May mga ibang katulad ko kabayan ka updates na biglang nawala. But that's not the end. Hindi pa ho yung katapusan. May mga ways po kabayan ka updates, no? And sana huwag ho kayong magpakanega agad.
Kasi kapag the moment na naging negative ka, ma-absorb yun ng unit mo eh. Hanggang sa lalo hindi ako kasi naniniwala ako sa mga negative energy. Naniniwala ako talaga dyan kabayan ka update. Sa kapag may kliyente akong ganito na gusto na may pinapropose ako na hindi naman niya gusto, sabihin ko, edi wag. Totoo. Okay lang po, sige. Sabi niya, ay, mahal naman pinipili mo. Sa iba na lang ako. Hindi, okay. Daling kausap. Hindi ako namimilit ng kliyente. Kasi talagang ayaw. Baka magka-problema lang. Diba? Naku, ang haba ng usapan kabayan ka updates. Matapos na naman po ang ating isang oras. Sana talaga kabayan ka updates ay naliwanagan nga po kayo sa ating usapan ngayong araw na ito. Again, hindi po lahat pwedeng saluhin ng consultant nyo. Unless kung may consultant na natapat kayo sa pinakamabait. Like me. Oo. Diyos ko, nabibili ng 2 unit. Oo, diba? Pero yun, ako, prayer ka lang talaga kabayan ka updates na kung kayo man ay nasa sitwasyon ng ganun, ay niwala akong kaya niyan. No? At sa lahat ng mga kliyente ko na nagtiwala po sa atin, maraming salamat. Salamat po. Ipanalangin nyo rin po kabayan ka updates kasi tao lang din po ako. Ipanalangin nyo rin po ako na maitawid ko. Ayan. So again, ako, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Kung kayo po ay interesadong kumuha ng SMDC project or may plano magpa-Airbnb, please DM me on WhatsApp at 63-915-281-4355. 63-915-281-4355. At kung bago lang po kayo sa ating podcast, kung saan nyo man po ako napapakinggan, Apple Podcast, YouTube, Facebook page, Spotify, please subscribe to my channel or follow me on Spotify, Apple Podcast, and Facebook page for more SMDC podcast. Every Sunday po yan ng 11 p.m. Tayo nga po ay nagkakachikahan dito, nagkakakwentuhan, all about life, all about SMDC projects with SMDC investment tips pa. Ayan, o diba? So, again, oo nga pala, ito pa nga pala, hindi ko nakalimutan. Ito pala kabayan kapits, may 3 minutes na lang po ako. Ang ating unit na na-hold nga pala kabayan kapits na talagang sobrang rare na lang po, napaka-premium. Nag-iisa lang po ito, mataas na floor, Shore 3, Tower 4. Unit, baka feeling ko, basta i-message niyo po ako sa lahat po ng mga kliyente dyan. I-message niyo po ako. Baka kasi may makapakinig sa akin dito na na ibang ayoko talagang ibigay itong unit ito kasi sobrang ganda kabayan ka updates. Nabenta natin yung 2 ice na facing Mall of Asia. Hopefully this time mabenta rin natin itong Shore 3 kasi again kabayan ka updates, sobrang ganda at nag-iisa lang po ito kabayan ka updates, nag-iisa lang talaga at mataas mo mapapaupa ito sa Airbnb. I-DM niyo po ako sa 63-915-281-4355 63-915-281-4355 WhatsApp, Viber, alam mo na kabayan ka updates. Please, muli po ako po yung Virtual Property Investment Manager Justin Archada na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo malapit na matapos. Kasi nakadab po ako. Ayan. I only have 1.5 minute na lang po. Na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo kabayan ka updates. Sabay-sabay po tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing everyone.